Hello Pisces, ito na yung reading mo for this coming week. Alamin natin mga mensahe ganap, mga dapat mong malaman. Pero lahat ng reading ko dito Pisces is timeless, kaya kahit kailan mo naman mapanood yung mga yan. If you're new, don't forget to subscribe, like, follow. Sa mga matatagal na, maraming salamat po sa patuloy na suporta pagsubaybay. Sa mga interesado sa private reading ko, paka-check na lang yung mga nakasulat sa description, especially yung link nandyan papunta sa aking official page. Kayo po yung magsadya doon, mag-message kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Kunin na natin yung mga overall energies for this coming week. Unang-unang card mo is Flamingo Spirit. Embrace the in-between. Snake Spirit, time to heal. Wow. What else? You have Rabbit Spirit. Now is a lucky time. So, I think itong overall energies mo for this coming week ay maganda. So, ibig sabihin maganda yung outlook na itong week na ito para sa'yo. So, ano yan, no? Si number 26. So, may number 26 ka dyan, 55, 49. Baka merong significance sa'yo yung numbers na yan. Okay, so sa tingin ko, Pisces, itong Flamingo Spirit mo is urging you na mag-focus ka dito sa present. Bari kasing nagugulo yung isip mo eh, hati-hati eh. Maring yung half of your mind is occupied ng past. And then, yung iba dito is you're anxious about tomorrow. Masyado ka rin nagwo-worry sa mga susunod sa future. Sa tingin ko, dito ka lang muna sa middle. Pisces. Huwag mo na nang i-burden yung sarili mo. Kasi past na yun, diba? Oo. It should remain in the past. May mga lessons learned sa past. Yun yung pinakamaganda dun. Pero ang pinakamaganda is yung magagawa mo dito sa iyong current situation. Which is yun yung dapat na bigyan mo ng emphasis ng focus. Priority. As of the moment, dito ka lang. Maging present ka rito. Maging present ka dito. Okay? Kasi pag nag-focus ka sa past, nagsasuffer ka. Yan o. The snake card is telling you na it's time to heal. Oh. Ano ibig sabihin? Kalimutan mo na yung past. Siguro lagi mo sinasabi, naka-move on na ako sa past. Dami ko nga natutunan. Ang tatag ko na nga ngayon. Ang lupit ko na ngayon eh. Bakit lumilitaw to? Kung talagang healed ka na. Baka yun yung akala mo. Minsan may mga akala tayo eh. Kala natin ganito ganyan pero hindi pala. Baka hindi ka pa totally healed. Hindi pa siguro 100%. And wala namang masama kung titake din natin yung mga sinasabi ng cards. Unless talagang mali talaga, no? So yun, choice nyo naman yan. Hindi naman kayo pinipilit dito, no? So yun na nga. It's time to heal. Siguro ito na yung moment na, unti-unti mo nang natanggap or nakaka-recover ka na. O baka yung iba sa inyo dito, kung health matter to edi good, no? Ibig sabihin, nakakabalik na sa dati. May paggaling na eh. Ibig sabihin, natanggap mo na or natatanggap mo ng unti-unti. Pwede namang nandun ka pa rin sa process kasi nga meron ditong sinasabi na mag-focus ka dito sa present. Kasi kung nakatuon yung isip mo sa past, hindi ka talaga mag-heal. Na-stuck ka na doon. Okay? Now is a lucky time. Ito na. Ito na yung mga magagandang pangyayari isa-isang darating sa iyo, Pisces. Seswertihin ka na. Pero syempre, tayo yung mga tao na praktikal, hindi tayo aasa lang basta sa swerte. Dapat may ginagawa tayo. Given yun. Pero ang sinasabi kasi dito is, wow, eto na yung moment, Pisces. Eto na yung good stuff paparating sa'yo.
Eto na yung moment na sinasang-ayunan bawat action mo, decision mo. So, samantalahin mo tong maswerteng pagkakataon mo, Pisces. Sa love life mo man to, sa career, sa sarili mo, sa pamilya mo, no? Kung ano man yung tinutukoy dito kasi general reading to, bahala na kayo. So, overall, nakikita ko nga, ito yung mga overall energies ng upcoming week mo, maganda. Maganda kung sa maganda, pero hindi pa kasi tapos yung reading natin. Check pa natin yung ibang energies dito, no? Kasi, unfair naman kung hindi rin natin bibigyan ng credit yung past. Ang ano lang dito kasi sa Flamingo Spirit card mo is integration. Nung past, nung present, nung future. So, ewan ko kung paano ko i-explain yun eh. Pero you embrace lahat ng aspeto na yun. Pero, mas maging present ka dito sa sa current. Doon lang yung pagtuunan mo muna. Okay? Hindi ko sinasabing hindi importante yung nakaraan. Of course, importante yun. Naging part natin yun eh. Pero yun ay aspeto na nagtapos na eh. So, dapat na kung ano tayo ngayon is kung ano din tayo nung, kumbaga, hindi natin pwedeng hindi i-include yung nakaraan eh. Pero, wag ka na lang sigurong mag-dwell doon. Yun lang siguro yun para makausad ka na rin. Matanggal na rin yung malaking blockage sa buhay mo. Okay? Maaari kasing hindi ka aware. No? May mga tao naman talaga na hindi sila aware na they're hurt. Hindi sila aware na hindi pa sila healed. No? So, we should be humble. Or i-acknowledge natin yung fact na ganun. So, meron ka ritong, fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. You also have water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Malakas na energy ng fire signs. Tsaka water. Fire and water lang, Pero meron ding sword sa bottom ng deck mo. Yes, this is acceptance. Three of Swords. Pwedeng Gemini, Libra, Aquarius din. So, let's proceed dito sa iyong mga tarot cards. Wow, this is something na may ginalaman sa pagde-defend ng teritoryo mo, Pisces. Ipinaglalaban mo lang kung ano yung nararapat para sa'yo. Karapatan mo yan. Teritoryo mo yan eh. Meron sigurong mga tao na nag-i-invade ng privacy mo or lumalagpas sila doon sa dapat nilang sa boundaries ba, sa limitasyon. May mga tao na nanghihimasok na or over the top na. Alam mo yun, sobra na eh. Abusive na in a way. So, nakikita ko rito, this is you defending yourself or proving yourself to them na hindi sila dapat nandyan. Hindi sila dapat nakikialam, hindi sila dapat basta lumalagpas. Or maybe kailangan mong i-prove yung reputation mo. Pwedeng pinagdududahan ka ng ibang tao dito, wala silang tiwala sa'yo, hindi sila kampante sa'yo. Baka dapat mag-build ka muna ng reputation, patunayan mo kung ano ka talaga para makilala ka nila. Pwede kasing ganun eh, pwedeng din ginajudge ka na nila or pinagdududahan ka nila kasi hindi ka pa nila subok, kumbaga, hindi ka pa nila ganun kakilala. O kung sa love life man yan, sa career mo, bahala ka na ha, yung tinutukoy dyan kasi general reading to. Okay, Pisces. So, nakikita ko, kung nung una, nalilito ka. Well, ngayon, nakikita ko, mas klaro na yung pag-iisip mo. Mas simple na lang. Nung una kasi may mga pampagulo dito, may pang-akit, o whether ikaw to yung person mo, baka nung una,
dami mong pinagpipilian, pinagsabay-sabay ka nila, kayo, or pinagsabay-sabay mo sila, pero ngayon, mukhang natuto ka na ng leksyon, o natuto ng leksyon tong tao na to, alam niya na kung sino, or ano talaga yung gusto niya. So, yung period ng confusion, period ng delusion or fantasy is mag-e-end na. Dito sa relationship na to, or kung ano man yung pinag-uusapan dito. Sa love life man yan, sa career mo, o sa sarili mo, kung meron kang may ganyang conflict ka sa sarili mo. No? King of Swords and Ace of... So possible na nawalan na ng interest, ng gana tong tao na to, kung sino man to. Ikaw man ito yung person mo. Or pwedeng merong something na naudlot dito. Naudlot na career, naudlot na opportunity sa love or sa career, basta. Pwedeng sa love, pwedeng sa career, pwedeng may fire sign dito, pwedeng may water. Nung una, parang interesado siya, nung una, willing siya, ayan nag-o-offer pa nga siya, Pero parang yung isa dito, hindi interesado, or pwedeng siya rin yan, tapos, nung una, okay, nung una, interesado, excited, pero parang nagbago isip yata, nagbago yung damdamin. Basta meron ditong something nung una, na very hot kayo sa isa't isa. Oo. Very hot yung samahan. Pero bigla na lang nanlamig or merong something nagbago dito sa relationship ninyo. Sa feelings, ayan. Kung sino man sa inyong dalawa yan. Ito ay heartbreak, disappointment, Pisces. Something na mahirap tanggapin, something na mahirap or masakit pagdaanan. Pero, baka yung iba sa inyo pwedeng mabo-broken heart kayo about something, whether na broken heart kayo na may kinalaman sa career ninyo o sa love life. Bro, pwedeng betrayal, third party situation. So, yan. So, ibig lang sabihin nito, may lies, may heartbreak na kailangan mong pagdaanan. Kaya nga siguro may healing pa dyan, So, tignan pa natin. Pwedeng, may air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Tignan pa natin ibang paparating sa'yo. Wow, Pisces, may new opportunities, mga possibilities at paths na magbubukas para sa iyo itong mga darating na panahon. Ano pa? May secret admirer ka daw. Sino kaya to? May nagkaka-crush na naman sa'yo. May bago ka na namang fan, tagahanga. Romantic man yan o hindi. Ano pa? Barrel. Merong something na kulang sa buhay mo at pinupunan mo yan ng ibang bagay. Pero kahit na anong gawin mo, hindi, alam mo yun, you still feel empty. Pwedeng may person na hinahanap-hanap ka, or pwedeng successful ka nga, marami kang datong, successful ka sa career mo, pero wala ka namang jowa, wala kang love life, or pwedeng masaya ka naman sa relasyon mo, sa love life mo, pagdating naman sa datong, or sa career, bokya ka naman. Alam mo yun, yung meron, hindi man natin makukuha lahat So, for sure, yung iba sa inyo feeling empty, lost, or sad, or merong something na kulang na hindi kayang punan. Okay? So, sana makatulong sa'yo itong reading na to, Pisces. Take care. God bless. Babush.